balita, ako si Catherine Landicho. Narito ang mga detalye ng balita. Nagalok ang Department of Health o DOH ng job fair sa hindi bababa sa 2,600 na bakanting posisyon sa ilang ospital at medical facilities ng DOH alinsunod sa kanilang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo nito. Bukas sumano ang job fair ng DOH sa mga doktor, nurse, dentista, medical technologies at mga psychologists. Inaalok din ang posisyon sa mga naghahanap ng trabaho sa labas ng larangan ng medikal. Maaaring bumisita ang mga interesadong aplikante sa kanilang pinakamalapit na lokasyon ng DOH Job Fair hanggang June 20, habang ang mga karagdagang detalye ay nakapost naman sa social media page ng DOH. Inaprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolusyon na naghihikayat sa mga local government units sa Metro Manila na magpasa ng mga ordinansa na magre-regulate sa pagmomonitor sa paglalagay ng mga nakabitin na wire at overhead cables upang maiwasan ang mga posibleng panganib na dulot nito. Ang Metropolitan Manila Development Authority Resolution No. 24-16 Series of 2024 ay tinalakay sa pulong ng MMC at MMDA. Binanggit ni MMDA Chairperson Don Artes sa isang pagpupulong na may mga pagkakataon na ang poste sa kalye ay nahulog sa ilalim ng bigat ng spaghetti wirings na nagdudulot ng pagsikip ng trapiko. Ang ilan namang mga lokalidad ay meron ng umiiral na ordinansa upang pamahalaan ng salabat na kable tulad na lang ng San Juan City at Valenzuela City. Sumang-ayon naman din ang iba pang pagsasagawa ng isang information drive bago tanggalin ang mga nakabitin na kable upang bigyan ng babala ang mga residente sa mga posibleng pagkaantala ng serbisyo. Nauna namang naghain ng kinatawan ng Bulacan na si Salvador Plato Sr. ng isang panukalang batas na mag-aata sa public utility providers na dapat i-bundle ang kanilang lumulubog at nakalawit na mga aerial utility wires, tanggalin ang lahat ng hindi gumagana o hindi ginagamit ng mga wire at kable at ilipat o palitan ng post na ayon sa aprobadong clearance ng aerial wire at cable. Noong Pebrero, si Senador Rapi Tulfo ay naghain ng resolusyon na humihiling ng pagsisiyasat sa madalas na aksidente sa kalsada dahil sa maling paghawak at hindi wastong pagpapanatili ng mga live wire at unattended wire. Samantala, idiniklara ng mga opisyal ng gobyerno ang Lamitan City sa Basilan bilang Abu Sayyaf Group 3. Sa seremonya na ginanap sa Lamitan City, 46 na loose firearms kabilang ang high-powered at low-powered firearms. Gayun din ang hand grenade ang voluntaryong isinuko ng mga barangay chairperson na sumisimbolo umano sa pangako ng komunidad na panatilihin ng kapayapaan at seguridad. Sinabi ni Brigadier General Alvin Luzon, Commander ng Philippine Army's 101st Infantry 3 Red Arrows, na ang sama-samang pagsisikap ng lokal na pamahalaan, pwersang panseguridad at komunidad ay naging posible para sa lungsod na maging malaya sa rebeldeng grupo. Inihatid ni Lamitan City Mayor Roderick Purigay ang kanyang State of the City report sa pagdiriwang ng founding anniversary ng lungsod. Ang kaganapan ay natapos sa paglagda ng isang pangako na itaguyod ang ASG-free status ng Lamitan City. Opisyal nang idineklarang persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Palawan ang vlogger na sina Rosmar Tan at Rendon Labrador. Agad na inaprubahan sa una tuling pagbasa ng resolusyon na isinumite ng lahat ng miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Palawan na nagdedeklara sa mga social media personalities at Team Malakas bilang persona non grata sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon kay Palawan 1st District Board Member 1 Antonio Alvarez, ang munisipalidad ng Coron at mga mamamayan nito ay ininsulto ni na Rosmar at Rendon. Bumisita ang Team Malakas sa Coron para sa isang outreach, ngunit ang staff ng opisina ng alkalde na si Joe Cayabyab Trinidad ay nagsabi sa isang post sa social media na ginamit nila ang mga taga-Coron para sa kanilang vlog.
Noon ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang grupo ni Labrador at Tan kay Trinidad sa opisina ng alkalde. Sinabi ni Alvarez na bagamat maaaring mali ang reklamo ni Trinidad sa isang Facebook, personal pa rin itong post at hindi opisyal na pahayag mula sa munisipyo. Sobra raw kasi ang naging reaksyon ng grupo at dapat silang bigyan ng leksyon. Anya ang kanilang pagtulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong ay hindi nagbibigay sa kanila ng karapatang hiyain ng mga residente ng Coron. Noong Martes ng umaga humingi ng paumanhin ng grupo matapos magbahagi ng draft ng resolusyon ang miyembro ng Municipal Council ng Coron na si John Patrick Reyes na nagdedeklara sa kanila bilang persona non grata sa Coron. Ayon sa binalangkas na resolusyon ng mga aksyon ni Labrador ay walang galang, hindi naaangkop at isang tahasang pagbawalang bahala sa wastong kagandahang asal, habang si Tan naman ay nagdulot umano ng hindi nararapat na pagkabalisa at kahihiyan sa mga tauhan ng alkalde at nakitang negatibong pag-uugali sa opisina na kanya kinakatawa. Pop singer ni si Justin Timberlake at kinasuhan ng pagmamaneho habang lasing matapos hindi sumunod sa stop sign at 2 beses na lumihis mula sa kanyang lane sa high-skilled Hampton, seaside area ng New York. Inaresto si Timberlake sa Long Island sa bayan ng Sag Harbor noong Martes ng umaga, ayon sa isang pahayag mula sa opisina ng lokal na abogado ng distrito. Ang 43 taong gulang ay inihain sa Sag Harbor Village Justice Court at pinalaya ayon sa isang pahayag. Ayon sa mga dokumento ng korte, nakita ng pulisya si Timberlake na nagmamaneho ng 2025 gray na BMW. Pagkalipas ng hating gabi, ang mga dokumento ay nagsasabi na si Timberlake ay nabigong huminto sa isang stop sign at 2 beses na nabigo na manatili sa kanyang bahagi ng kalsada. Napahintuin ito ng mga kapulisan ay napag-alaman na ito ay nasa estado ng kalasingan, base na rin umano sa kanyang naging aksyon. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.